guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindorenya, si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo mga katindera. So, kumusta kayo guys? Medyo mala tayo ngayon, pagpasensyahan nyo na. Pero for today's video, ang topic natin is, paano nga ba yumaman bilang isang sari-sari store owner? Or paano nga ba yumaman sa isang sari-sari store? So, hindi naman ibig sabihin na literal na pag yumaman ka bilang isang sari-sari store is magiging milyonaryo ka, bilyonaryo ka. So, syempre, yung term natin na yumaman is yung dating sa maliit na puhunan is malaki na yung changes na nagbago sa iyo. Kumbaga, hindi pa man yun yung gusto mong marating, pero alam mong malaki na yung pagkakaiba kumpara dun sa dati mo. Doon sa dati mong sitwasyon, doon sa una mong sitwasyon nung ikaw ay nagsimula pa lang bilang isang sari-sari store owner. So, yun nga guys, marami sa atin na sari-sari store owner, nagsimula lang sa 5,000, 10,000 na puhunan. And as of now, yung iba, meron ng malalaking grocery, meron ng magandang sitwasyon sa buhay, na nakakatuwa naman kasi nagsimula lang sila sa isang simpleng sari-sari store, pero dahil naging maganda yung pagmamanage nila sa kanilang tindahan, nauwi ito sa magandang resulta at nakatulong ng maganda sa kanilang pamumuhay. So, bilang isang sari-sari store owner, magbibigay ako ng aking mga experience or opinion ko tungkol kung paano nga ba tayo madaling nga asenso bilang isang sari-sari store owner. So, payo ko dun sa mga nagsisimula pa lang. Halimbawa, nagsimula kayo sa 10,000, 20,000 na puhunan. Hanggat maaari, palagi kong sinasabi, huwag nyo munang kurutan yung inyong sari-sari store. Kung meron namang ibang income or merong ibang provider sa inyong tahanan, halimbawa, si Mr. ay may trabaho at ikaw ay housewife at ninais mo lang na makatulong sa kanya, hanggat maaari, wag mo munang kuhanan yung iyong tindahan kung sakaling ikinagsisimula na. Mas maganda kasi kung naro-rolling mo yung iyong kita, pati yung iyong kita, kasama yung iyong puhunan. Kasi kung yung kita mo o yung tinubo mo is hinahayaan mo muna dun sa iyong tindahan, mas maganda kasi maipamimili mo pa ito ng mga iba pang items. Mas yung dati mong halimbawa, 6 na noodles lang, ngayon makakabili ka na ng 1 dosena. So, malaking bagay yun. Diba? Yung mga item na dati wala ka sa iyong tindahan, napoprovide mo na. Yung mga item na dati hinahanap lang yung, ng iyong customer, abay meron ka na. Kasi nga, hindi mo kinukurutan yung iyong tindahan. Ang goal mo is yung dating 10,000 mong puhunan, is mas mapalaki mo pa nga. Kasi nga, hindi mo siya kinukuhanan. So, kapag ganun kasi naging strategy mo guys, mas madali kang makakapagkumpleto ng iyong mga items sa iyong sari-sari store. Mas madali po talagang magpaikot kapag malaking ating puhunan. Yun naman talaga po yun. Pero dahil nga kung nagsimula ka lang sa maliit, wala tayong magagawa doon, ganun talaga. So, yun po yung strategy na pwede kong ma-share sa inyo. So, kung ganun yung gagawin ninyo, pwedeng banda-banda riyan, magkaroon ka na ng frozen items. Kung dati wala kang loading station, magkaroon ka na ng loading station. Kung dati di mo kayang mag-Gcash kasi medyo malaki yung puhunan, baka banda-banda riyan, meron ka na rin Gcash. Baka magkaroon ka na rin ng mga coffee vendo, wifi vendo, alam po yun, yung lahat ng mga pwede mong isabay sa iyong tindahan. Malaking bagay po yun. Kasi po yun, dagdag kita. Sa loading, yung pa 2 pesos to 3 pesos nating patong, malaking bagay po yun. Sa mga frozen items, ang laking kinikita natin dyan. Sa Gcash, malaki rin po ang kinikita dyan. Dun sa mga coffee vendo natin, wifi vendo, magugulat na lang kayo, ay marami na pala akong mga coins dito sa aking mga vendo machine. So, malaking bagay po yun. So, pagdami ng idinagdag mo na item sa iyong sari-sari store, pagdami rin ng sources of income mo. And kung sa tingin mo kompleto na at talagang kumbaga all-in-one na yung tindahan mo, saka ka magsubi, di ba? Saka ka magsubi. Tapos kung sa tingin mo is medyo malaki-laki na yung naisubi mo, doon na pwede ka nang mag-invest sa mga iba pang negosyo
na gusto at pwede mong pasukin, na sa tingin mo is kaya mo namang i-handle habang ikaw ay nagsasari-sari store, or mga iba pang pwedeng pagkakitaan na hindi naman kailangan na talagang naka-hands-on ka doon. For example, halimbawa is video okay. So, pwede ka magpa-rent ng video okay. Kung meron ka ng savings, pwede kang magpa-arkila ng video okay, bumili ka ng video okay, papa-arkila ka. Pwede ka rin namang magdagdag ng halimbawa is yung tricycle na pamasada, pwede yan. Yung may prangkisa, so padadrive mo sa ibang tao, tapos nagba-boundary sila sa'yo, or kung ano mang sasakyan na pwedeng boundaryhan. Pwede rin guys, halimbawa kami, meron na kaming water refilling station, and yung water refilling station namin, ano yon, kumbaga, nanggaling sa aming sari-sari store. Kumbaga yun ay naipon namin, tapos doon namin inilagay. So, malaking bagay yun. Malaking tulong sa amin. So, yun yung mga ano namin. So, yung sample ko sa inyo, yun yung mga meron kami na ininvesta namin para makatulong sa amin na mas kumita pa. Kasi ang goal namin, mas lumaki pa yung kinikita namin. Hindi lang tayo mag-focus bilang isang sari-sari store owner. Mag-focus tayo na marami tayong sources of income. Kasi syempre, habang umano, medyo malaki na rin yung gastos natin. So, kailangan nating mag-isip, ano pa nga ba yung pwede kong pagkakitaan na pwede nating isabay habang tayo ay nagtitindahan. Na hindi lang sa tindahan pwede mong ilagay. Kumbaga, kagaya po ng video okay, nung pamasada na tricycle, nung water refilling station. So, kung ano pa yung gusto ninyong food cart, pwede rin. Yung mga mumurahing food cart na franchise, kung gusto nyo, pwede rin kayong mag-try nun. Kung ano yung sa tingin nyo na applicable at kikita kayo, go guys. Yun is mga strategy yun para at least dumami pa yung kita mo. Diba? Sa dati kung ang kita mo lang is more on sa sari-sari store lang, ngayon dumadami na sila. So, malaking bagay yun kasi at least marami kang sources of income, diba? So, yun guys, additional pa, yung iba ko mga nakikita or kakilala, nag-online selling sila. Yung iba nga, may mga account pa sa Shopee, so dun umu-order yung mga customer nila. So, nag-a-apply sila sa mga iba't ibang distributor nung pwede nilang online sell. Halimbawa ay mga sabon, perfume, so cosmetics. So, madami ka naman pwedeng ibenta through online. Yung iba naman, nagbebenta sila ng wholesale na bigas. So, yan, isinasabay nila yan. Extra kita pa rin yan, guys. So, maraming paraan para, alam mo yun, magkaroon ka ng maraming sources of income. Ikaw na lang yung bahalang mag-isip. Puhunan nga lang yung kailangan natin. So, kung may naisubi ka naman, why not use it? Kesa nakatabi lang dyan sa bangko. Alam mo yun, mas maganda mapagkakitaan mo yun. Kasi, at least, nagro-roll yung pera mo. And, malaking bagay yun guys sa ating, sari-sari store. Kasi malaking tulong yun sa ating pamumuhay. So, malayo pa man tayo dun sa word na as in mayaman o literal na mayaman. Ang mahalaga, nakaka-step tayo. Kung halimbawa, dati nandun ka pa lang sa pinakamababang step, malay mo ngayon, nasa step 3 ka na, diba? So, at least kahit papaano, umaangat ka. Yung buhay mo noon, iba na sa buhay ngayon. So, yun lang muna for today's vlog, guys. Please do subscribe my YouTube channel, Enyang Vlog. And sana huwag kayong manawang manood ng aking mga videos. And kung meron pa kayong gustong i-share tungkol sa topic na ito, please comment down below. And see you next vlog. Bye!